Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdadalawang isip pa rin nga na po ang Miami Heat na makipag-trade sa Dallas Mavericks kay Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang posibleng papayag na nga na po sana si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa NBA insider na si Brett Siegel, interesado pa rin nga po ang Miami Heat na makuha si Klay Thompson mula sa Dallas Mavericks. Pero malaking problema nga po ngayon ang kanilang trade package, gayong isa sa mga pangalan na posibleng hingin ng Dallas ay ang 23-year-old forward na si Nikola Jovic. Pero mukhang ayaw nga po ng Miami na isama siya sa deal. Gayong malaking dahilan nga po nito ay dahil isa na lang si Jovic sa iisang young assets na natitira sa Miami matapos gamitin ng Heat ang malaking bahagi ng kanilang young core sa pagkuha kay Giannis. Kaya kahit malaking pangalan man si Klay Thompson at makapagbibigay siya ng shooting at championship experience, ayaw nga po ng Miami na basta-bastang isakripisyo ang isang batang player na matagal na nga po nilang pinaniniwala ang may potensyal sa kanilang kupunan. Mas interesting pa dahil gusto rin nga po ni Klay na mapunta sa isang team na may tunay na chance na makapag-deep playoff run at makipaglaban para sa championship. Dahil nga po dito, posibleng maghanap ang Miami ng ibang paraan para makuha si Klay. Maaring ibang trade package, multi-team trade o hintayin ang posibilidad na maging available ito sa ibang paraan. Pero malinaw nga pang mensahe ng Miami Heat na interesado nga daw sila kay Klay Thompson pero hindi nila gustong isuko si Nikola Jovic nang basta-basta. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang papayag na nga daw po sana si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa iniulat na balita, kabilang pa rin nga daw po ang Lakers sa mga posibleng landing spot para kay DeMar DeRozan at isa nga po sa mga pangunahing usapin ay ang kanyang magiging role at ang kanyang kontrata dito. May mga ulat din nga po na nais na DeRozan ng bahagi o buong mid-level exception sa halip na tanggapin lamang ang minimum contract. Pero kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon na mapunta sa Lakers, ay may isang mahalagang kondisyon nga po ito kagaya na lang ng kagustuhan niya na magkaroon ng starting role sa kanilang team. Kaya magiging interesting na sitwasyon nga po ito para sa Los Angeles Lakers. Bilang isang 6-time All-Star, may kakayahan pa rin nga po si DeRozan na maging isang consistent scorer at gumawa ng sariling tira, lalo na sa mid-range. Ang kaso lang ang tanong, handa ba kaya ang Lakers na ibigay sa kanya ang starting position kapalit ng isang mid-level contract? Well, maaari rin naman nga po maging malaking reinforcement si DeRozan sa kanilang lineup. Magdadala nga po siya dito ng veteran experience, scoring at isa pang player na kayang gumawa ng puntos kapag nahihirapan ang kanilang primary stars. Pero syempre hindi rin naman nga po magiging madali ang desisyong ito dahil kailangan ding tingnan ng Lakers kung babagay ang kanyang playing style sa kanilang kasalukuyang roster. Kaya kung talagang handang tanggapin ni DeMar DeRozan ang Lakers sa kondisyon na starting role at mid-level contract, maaaring magkaroon nga po ng seryosong usapan sa pagitan ng dalawang panig. At kung matuloy nga po ito, siguradong magiging isa sa pinakakabang-abang na moves ng Lakers ang pagkuha sa dating All-Star scorer na si DeMar DeRozan.